Nagsimula kay si Rujo, pinuno ng Shinsek Gang, ay lumalaban kasama ang kanyang subordinate na si Liang laban sa Haoto Gang na pinamumunuan ni Zhao, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Layunin nila na pigilan ang kaguluhang ginagawa ng grupo ni Zhao sa lungsod. Hinahangad ni Zhao na gawing pinakamakapangyarihan at iginagalang ang kanyang gang sa mga matataas, at hindi maiiwasan ang sagupaan sa pagitan ng dalawang panig. Sa kabila ng pagiging isang babae, nagpapakita si Rujo ng kahangahangang lakas at husay, na natalo ang maraming kalaban ng sabay-sabay. Maging si Zhao ay lumalaban sa kanya. Sa kalagitnaan ng laban, bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit sa kanyang ulo, na nakakagambala sa kanyang focus. Sinamantala ni Zhao ang sandaling ito at sinaktan siya, na nagpahulog sa kanya mula sa tulay kung saan sila nag-aaway. Nagmamadaling sumulong si Liang upang iligtas siya, ngunit huli na siya at mapapansin na lamang niya ang pagbagsak niya. Kasabay nito, sa Dangma Fighting Arena, dumating ang isang negosyanteng nagngangalang Hao kasama ang kanyang assistant na si Wang at ang kanyang mga bodyguard, upang panoorin ang laban ng kanyang kapatid na si Zing. Bagamat kulang si Zing sa kakayahan ng isang profesional, nakakaramdam siya ng kumpiyansa dahil naayos na ni Wang ang marami sa kanyang mga laban. Ang mga kalaban ay inutusan o pinilit na sumuko, na pinaniniwalaan ni Zing na siya ay walang kapantay. Sa pagkakataong ito, kaharap ni Zing si Chiao, isang kakilala ni Wang mula sa Mefu Ali. Inatasan ni Wang si Chiao na magpigil, na magmukhang totoo ang laban habang natatalo pa rin. Magsisimula ang laban, at ginulat ni Chiao ang lahat sa pamamagitan ng pagsipa ng malakas kay Zing. Nagalit at nagtatanong kay Wang, na iginiit na kumikilos lamang ito upang mapanatiling naaaliw ang karamihan. Ngunit nang muling tumama sa ulo si Zing, lumalim ang pagkabigo. Si Wang, na naalarma din, ay nagsasabi kung paano manatiling kalmado. Lumapit siya kay Chiao para humingi ng paliwanag. Sumagot si Chiao na sinunod lang niya ang mga tagubilin ni Wang para maging kapanipaniwala ang laban. Inamin ni Wang na sinabihan niya si Chiao ng 3 suntok, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang mga ito. Pagkatapos ay inutusan niya si Chiao na walang gawin sa susunod na round, kaya madaling manalo si Zing. Sa ikalawang round, si Zing, galit na galit kay Chiao, ay umatake ng walang awa. Si Chiao, na hindi makalaban dahil sa mga utos ni Wang, ay nabugbog ng husto. Nanalo si Zing sa laban, ngunit nagpapatuloy sa pamamagitan ng pagbali sa binti ni Chiao pagkatapos ng laban. Nang maglaon, sa tirahan ni Hao, si Chiao ay nakahiga ng mahina dahil sa kanyang mga pinsala habang si Wang ay nakatayo sa malapit. Ipinaliwanag ni Hao na mayaman na siya mula pagkabata, at balak niyang gamitin ang kanyang kayamanan para matupad ang pangarap na maging isang boxing king. Isang manghuhula ang minsang nagbabala na si Zing ay haharap sa kahirapan sa edad na 45 at sa taong ito siya ay magiging 45 na. Si Hao ay naniniwala na sa pamamagitan ng pag-secure sa sunod na tagumpay, mapipigilan niya ang sumpa. Inutusan niya si Wang na hanapan si Zing na susunod na kalaban. Babala na ang kabiguan ay mangangahulugan ng kamatayan para sa pamilyang Wang at lahat ng tao sa Minfu Ali. Habang pauwi sakay ng bangka, mukhang hindi mapalagay si Wang. Kailangan niyang makahanap ng taong handang harapin si Zing at magpatalo. Saglit niyang iminumungkahi si Chiao na lumaban muli dahil mas mabilis siyang nakabawi kaysa sa iba sa nakaraan. Ngunit tumanggi si Chiao, na tinawag ang ideya na makasarili at hindi makatwiran. Habang nagiging tense ang pagtatalo, bigla nilang napansin na may kamay na humawak sa gilid ng kanilang bangka. Hinayla ang taong sakay, napagtanto nilang si Rujo iyon. Mabilis na inilapat ni Chiao ang kanyang mga kasanayan sa acupuncture para buhayin siya. Bago niya madiin ang nerve point sa kanyang ulo, namulat siya, ngunit ilang sandali lang ay nahimatay siya sa sakit. Hindi nagtagal, dumating ang ama ni Wang, si Chun, upang makita si Rujo. Itinuring niya itong sarili niyang anak sa kabila ng paulit-ulit na paggigiit ni Wang na hindi ito kamag-anak. Pagkatapos ay sinabi ni Chiao kay Wang na si Rujo ay may malubhang pinsala sa ulo. Nagbabala siya na ang kanyang kalagayan ay maaaring katulad ng sakit ni Chen o posibleng mas malala pa. Samantala, naghihintay si Liang ng balita tungkol kay Rujo, na nawala pagkatapos ng pakikipaglaban sa Haoto Gang. Sa paniniwalang siya ay buhay pa, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin siya sa buong lungsod. Sa kalaunan ay nagising si Rujo, ngunit nananatili siyang disoriented. Ang pinsala ay nag-iwan sa kanya ng isang banayad na concussion at bahagyang pagkawala ng memorya. Nakaramdam ng pagkakataon, gumawa si Wang ng isang kwento. Sinabi niya na sila ni Rujo ay magkaibigan noong bata pa na ang bono ay naging pag-ibig at kalaunan ay naging isang pakikipag-ugnayan. Idinagdag niya na sinalakay sila ni Zing at ng kanyang mga tauhan habang papunta sila para bumili ng mga singsing sa kasal. Ayon kay Wang, wala siyang choice kundi itago si Rujo para protektahan ito.
Sa kalamangan ni Wang, naniniwala si Rojo sa kanyang mga kasinungalingan. Pinipilit pa niyang harapin si Zing ng direkta para tapusin ang hidwaan. Kinabukasan, dinala siya ni Wang sa Dangma Fighting Arena na siyahan siya, kumbinsido na sa wakas ay nakahanap na siya ng ikadaang kalaban. Si Rojo, nalilito pa rin, ay pumasok sa arena, walang kamalay-malay sa panloloko ni Wang. Ang karamihan ay tumutugon sa pangungutya. Tinitingnan nila siya bilang mahina at ipinapalagay na madali siyang matatalo. Ang hindi nila alam ay nananatiling buo ang kanyang lakas at kakayahan sa ilalim ng kanyang marupok na anyo. Nang magsimula ang laban, unang hamampo si Zing, tiwala sa tagumpay. Sa gulat ng lahat, agad siyang ibinaba ni Rojo na nawalan ng malay. Natigilan ang panonood at si Wang. Hindi handa sa katotohanan tungkol sa kanyang kakayahan. Kinaladkad niya si Wang at Rojo sa kanyang tirahan, inaakusahan sila ng kahihiyan sa kanyang kapatid. Pinahirapan niya silang dalawa, ayaw maniwala sa depensa ni Wang na walang sino man ang makapaghula ng nakatagong kapangyarihan ni Rojo. Kumbinsido na si Wang ay nagtaksil sa kanya. Sa huling sandali, nakalaya si Rojo mula sa mga bumihag sa kanya at nahuli ang sandata na nagligtas kay Wang. Galit na galit, si Hao naghagis ng dalawa pang palakol, ngunit hinarang din niya ang mga ito. Hinimok niya si Wang na tumakas. At tumakas ito sa gulat, iniwan siya upang harapin si Hao at ang kanyang mga tauhan. Pag-uwi, nagmamadaling inayos ni Wang ang kanyang mga gamit, kumbinsido na malapit ng maghiganti si Hao. Plano niyang isama ang kanyang ama na si Chun para sa kaligtasan. Ngunit habang papalabas sila, biglang dumating si Rojo. Sa gulat ni Wang, natalo na niya si Hao at ang kanyang mga tauhan at ngayon ay pinilit siyang lumuhad at humingi ng tawad sa kanyang kalupitan. Si Wang ay nakakaramdam ng pangamba. Kinakabahan siyang humingi ng tawad bilang ganti at nagmakaawa kung paano makakalimutan ang nangyari. Habang umalis, binalaan niya si Wang na huwag magbunyag ng anuman at nangakong maghihiganti sa babaeng nagpahiya sa kanya. Galit na galit si Wang kay Rojo para sa kanyang walang ingat na mga aksyon, sa takot na naligay sa panganib siya at ang buong gang. Gayunpaman, nang makita niya ang gang na nagdiriwang ng kahihiyan ni Hao. Napaluha siya, napagtanto kung gaano kalungkot ang hitsura ng kanyang hinaharap. Kinabukasan, tinipon ni Hao ang tatlo sa pinakamakapangyarihang lider ng gang sa Dongma upang magplano ng paghihiganti. Noong una ay tumanggi sila, ngunit kapag nag-alok siya ng daan-daang gintong barya, tinatanggap nila. Samantala, masayang naghahanap si Rojo ng mga singsing sa kasal, na naniniwala pa rin sa maling kwento ni Wang. Ngunit walang interes si Wang. Sa halip na bigyan siya ng isang tunay na singsing, gumuhit siya ng isang linya sa kanyang daliri, pagkatapos ay iwanan siya sa tindahan ng walang pag-aalala. Sa pag-alis ni Wang, nakita siya ng dalawang miyembro ng gang at tinaladkad siya sa harap ng kanilang amo, si Hong. Hinihingi ni Hong ang lokasyon ni Rojo, na inihayag na binayaran siya para patayin siya. Bago makasagot si Wang, nakita ng mga lalaki ni Hong si Rojo sa tindahan ng alahas, at inutusan sila ni Hong na umatake. Kasabay nito, ang isa pang pinuno, si Bao, ay nagpwesto ng isang sniper sa labas. Sinabi niya sa sniper na ang tindahan ay pagmamayari ng kanyang kuya, na nagkataong nandoon si Rojo. Dahil sa hindi pagkakaunawaan sa utos, binaril ng sniper ang kapatid ni Bao. Galit na galit, pinatay ni Bao ang sniper sa lugar. Hindi nagtagal, dumating si Lau, isa pang leader ng gang, kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan silang salakayin si Rojo. Isang matinding labanan ang sumiklab, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Habang humihina ang mga tauhan ni Lau, lumitaw si Bao at ang kanyang mga gang. Sa halip na sumama sa pag-atake, binalingan nila ang grupo ni Lau, na muling nag-alab sa kanilang matagal na tunggalian. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas si Rojo at nakatakas sakay ng bisikleta. Nakita siya ni Hong at inutusan ang kanyang mga tauhan na ituloy ang sasakyan, ngunit biglang lumitaw si Chun, na hamarang sa kanilang dinadaanan. Si Wang, na nasa humahabol na sasakyan, ay hinawakan ang manibela upang hindi ito tumama sa kanyang ama. Samantala, naghahanda sina Bao at Lau, na ngayon ay magkapanalig, para ipagpatuloy ang kanilang paghahanap kay Rojo. Sumugod si Wang sa tirahan ni Hao para magpaliwanag at humingi ng tawad. Dahil sa inis sa presensya ni Wang, inutusan siya ni Zing na maghintay sa ibaba. Habang nagsisindi si Zing ng posporo para sa kanyang sigarilyo, hindi niya sinasadyang nasunog ang benda sa kanyang ulo. Nataranta, sinubukan niyang patayin ang apoy. Nang marinig ang kanyang pag-ingay, tumakbo si Wang sa itaas upang tumulong, ngunit sa kaguluhan, nahulog si Zing mula sa hagdanan. Nang bumalik si Hao at nakitang nasugatan ang kanyang kapatid, ipinapalagay niyang sinubukan siyang saktan ni Wang. Galit na galit, inatake si Wang at muntik na siyang itapon mula sa itaas na palapag. Sa sandaling iyon, dumating si Rojo at namagitan.
Takot sa kanyang lakas matapos na mawala ang kanyang mga tauhan sa kanya, pinakawalan si Wang at hinayaan silang umalis. Mamaya sa gabing iyon, si Hao ay lumubog sa kawalan ng pag-asa. Bilang pinakamayamang lalaki sa Dangma, nakaramdam siya ng kahihiyan sa pagkatalo sa isang babae. Habang nagpupumiglas siya sa kahihiyan, sinabi sa kanya ni Zing na nakahanap na siya ng taong sapat na malakas para talunin si Rujo. Ang lalaki ay si Zhao, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang ang pinakamahusay na martial artist sa Highen. Tiwala at mayabang, ipinangako ni Zhao kina Hao at Zing na madali niyang papatayin ang kanilang kaaway. Kinaumagahan, dinala ni Wang si Rujo sa istasyon ng tren at binilhan siya ng tiket para umalis sa lungsod. Ipinaliwanag niya na ang buhay sa Minfo Alley ay karaniwang kalmado sa kabila ng kontrol sa bahay. Hinihimok din siya ni Wang na huwag isipin ang pagtawag sa kanya ni Chun na kanyang anak. Ipinaliwanag niya na si Chun ay nawala ang kanyang tunay na anak na babae sa mga bandido taon na ang nakalilipas, na nag-iwan sa kanya ng trauma at hindi matatag. Inamin ni Wang ang totoo. Inamin niya na ang kwento ng kanilang pagkakaibigan noong bata pa ay isang kasinungalingan na nilikha niya para linlanggan siya na labanan si Zing. Sinabi niya sa kanya na hindi na niya nais na linlanggan siya at iginiit na kailangan niyang umalis kaagad. Di nagtagal, pumunta si Wang kay Hao at humingi ng tawad. Sinabi niyang patay na si Rujo, umaasang matatapos na ang galit ni Hao. Si Hao hindi naniniwala sa kanya at nagpa siya upang kumpirmahin para sa kanyang sarili. Noon, nakarating na sa Minfo Alley si Zhao at ang gang. Pinasuko nila ang lahat at hinihiling ang lokasyon ni Rujo. Nang dumating si Hao, sinimulan niyang bugbugin ang mga tao para pilitin ang mga sagot. Habang sasampalin ni Hao si Chun, kinuha ni Wang si Hao bilang hostage, hinihiling na umalis ang lahat. Agad namang nag-react si Zhao. Sinipa si Wang at ibinato pabalik sa kanyang kasama. Biglang sumulpat si Rujo at nahuli ang sandata bago ito tumama kay Wang. Nagulat si Zhao sa kanyang hitsura, na inakala na pinatay na siya nito, ngunit dahil sa kanyang amnesia, hindi kinilala ni Rujo si Xiao bilang kanyang matagal ng karibal. Naglunsad siya ng isang pag-atake, mabilis na natalo si Xiao at ang kanyang mga tauhan. Muli, pinatunayan niya na ang kanyang lakas ay walang kapares. Pagkatapos ng laban, binalaan ni Rujo si Hao na itigil ang pang-aapi sa mga tao ng Minfo Alley. Takot, si Hao na umatras na walang pagpipilian kundi tanggapin ang pagkatalo. Pagkatapos ay lumingon si Rujo kay Wang at pinagalitan siya sa pagsabi sa kanya na umalis. Hindi niya naiintindihan ang kanyang naunang pag-amin, na naniniwalang nagsinungaling lamang siya dahil gusto niyang protektahan siya mula kay Hao. Si Wang ay natigilan sa hindi pagkakaunawaan, ngunit ang kanyang mga salita ay pumukaw ng isang bagong ideya sa kanya. Nagsimula siyang maniwala na oras na para bumangon sila at mamuhay ng walang takot ngayong nakatayo si Rujo kasama nila. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit sina Wang at Rujo, na nag-enjoy sa maikling panahon ng kapayapaang magkasama. Ngunit nasira ang pirasong iyon nang may lumapit kay Wang, ipinakita sa kanya ang larawan ni Chun kasama si Hao at Zing, at inabutan siya ng isang bote ng gamot. Inutusan niya si Wang na ipainom ito kay Rujo at dalhin siya sa isang itinalagang lokasyon, nagbabala na ang buhay ni Chun ay nakasalalay dito. Nang gabing iyon, atubiling dinala ni Wang si Rujo sa lokasyon, isang restaurant. Sa paniniwalang ito ay isang romantikong hapunan, natutuwa si Rujo nang bigyan siya ni Wang ng gintong singsing, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Ang kanyang kaligayahan ay mabilis na natapos, gayunpaman, nang biglang lumitaw si Hao, galit na galit sa kanyang panghihimasok, siya ay naghahanda sa pag-atake, ngunit ang matinding sakit ay tumama sa kanyang ulo at siya ay bumagsak, na nagsusuka ng dugo sa kanyang harapan. Si Hao ay nagutos sa kanyang mga tauhan na sunggaban siya. Pagkatapos ay bumaling siya kay Wang, nasiyahan na ipinagkanulo ni Wang si Rujo para iligtas si Chun. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Xiao ang pagkalagkad ng mga tauhan ni Hao kay Rujo palayo habang si Wang ay nananatiling tahimik at walang ginagawa upang mamagitan. Bumalik sa Minfo Alley, nahaharap ni Wang ang galit na mga residente na humihingi ng mga sagot. Inakusahan nila siya ng pagtataksil kay Rujo dahil nakita ng lahat na bumagsak siya at dinala. Ano man ang sabihin niya, ayaw nilang maniwala sa kanya at itinaboy siya sa galit. Di nagtagal, pinagrally ni Chun ang mga residente, hinihimok silang iligtas si Rujo. Sabay silang nagmarcha papunta sa hideout ni Hao. Sa loob-loob, si Hao ay pinahirapan si Rujo, nagalit na pinahiya siya nito at iniwan si Zing na paylay. Pinairal niya siya sa electric shock, ngunit sa halip na sirain siya, ang mga shocks ay nag-trigger sa kanyang mga alaala at ibalik ang kanyang tunay na pagkatao. Samantala, pinutol ni Chun at ng mga residente ang kuryente para simulan ang kanilang pagliligtas. Sumiklab ang putok ng baril sa dilim. Kapag bumalik ang mga ilaw, si Hao ay natuklasan na nakatakas si Rujo. Pinalaya siya ni Xiao at ng iba pa,
ngunit binaril si Chun sa likod habang tumatakas at bumagsak. Sa ibang lugar, ang mga tagasunod ng sekta ng Shan ay nagmakaawa kay Liang na manguna, sa paniniwalang wala na si Rujo. Ngunit bago gumawa ng desisyon, nalaman ni Liang na nakaligtas si Rujo at nasa Minfo Alley. Kinaumagahan, nagising si Rujo sa klinika ni Chiao. Lumabas siya, malalim ang iniisip. Si Hao ay dumating kasama si Wang, na mukhang naaliw nang makita siyang buhay, ngunit wala nang pakialam si Rujo sa kanya. Bumalik na ang alaala niya at naalala niya ang pagkakanulo nito. Naiinis siyang tumalikod. Ilang sandali pa, dumating si Liang kasama ang mga tagasunod ng Shan sect at hinikayat si Rujo na umalis kasama nila. Bago umalis, lumuhad siya sa tabi ng naghihingalong si Chun, hawak ang kamay nito habang hinihingal ang kanyang huling hininga. Nalungkot, ipinangako niya na hindi masasayang ang kanyang sakripisyo. Pagkatapos ay hinarap ni Rujo si Hao sa isang huling pagkakataon. Binalaan niya ito na ihinto ang pang-aapi sa Minfo Alley at binyantaan na kung mangangahas siyang gambolain sila muli. Sisirain niya ito at ang kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, si Hao ay nagdala ng isang doktor upang suriin si Zing, na nanatiling walang malay mula noong sagupaan. Kinumpirma ng doktor na stable na si Zing, ngunit hindi masabi kung lalakad siya muli. Si Hao ay humingi ng tawad sa kanyang kapatid, inamin na siya ay nabigo upang ipaghiganti siya. Ipinaliwanag niya na si Rujo ay mula sa Shin sect, isang paaralan ng mga mandirigma na kilala sa walang kapares na lakas. Hindi nagtagal, dumating si Xiao at tiniyak kung paano pa sila magkakaroon ng pagkakataon na patayin siya. Samantala, nakaupo si Rujo sa kanyang tirahan, iniisip ang kanyang mga araw sa Minfo Alley. Tinitigan niya ang gintong singsing na ibinigay sa kanya ni Wang nang may mabigat na puso. Nakaramdam ng kawalan matapos iwan siya at ang iba pa, binisita siya ni Liang, hinihimok siyang manatiling matatag at ipinaalala sa kanya na malapit nang gaganapin ng sekta ang kanyang inaugurasyon bilang pinuno. Ipinapahiwatig niya ang nararamdaman para sa kanya, ngunit hinailan nito ang kamay nito. Di nagtagal, habang pinaplano ni Hao at Xiao ang kanilang susunod na paglipat. Lumitaw si Liang. Ibinunyag niya na siya ang nanakit kay Rujo sa laban, na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang memorya. Inamin ni Liang na siya ay nagtaksil sa kanya dahil pinili siya ng kanilang yumaong master bilang pinuno sa halip na siya sa kabila ng kanyang katapatan at sakripisyo para sa sekta. Ipinaliwanag niya na ang isang piging ay gaganapin sa susunod na gabi upang italaga si Rujo bilang bagong pinuno at dahil hindi niya ito kayang patayin ng mag-isa, humingi siya ng tulong sa kanila. Si Hao at Xiao ay sumasang-ayon, ngunit si Hao humingi ng 200 gold bars bilang reward kung sila ay magtagumpay. Kalaunan ng gabing iyon, si Wang, na nasira ng trahedya, ay gumagala sa mga lansangan habang umiinom ng malakas. Sa kanyang walang patutunguhan na paglalakad, nakita niya si Xiao na pinatay ng isang grupo ng mga lalaking nakamaskara. Sila ay ipinahayag ng mga tagasunod ni Liang, pinatay si Xiao upang maiwasan ang pagbabahagi ng ipinangakong ginto. Napagtanto ang pagtataksil ni Liang, nagsimulang magplano si Wang kung paano itigil ang kanyang tukana. Kinabukasan, tumayo si Rujo sa harap ng mga matatanda at miyembro ng Shin sect upang simulan ang kanyang seremonya ng inaugurasyon. Biglang, si Hao dumating at ang 3 leader ng gangster na kinuha niya para tapusin siya. Ang kanilang pag-atake ay naghagis sa pagtitipon sa kaguluhan at nag-aapoy sa isang marahas na labanan ng gang. Sa gitna ng bakbakan, nagkunwaring sinasangga ni Liang si Rujo mula sa putok ng baril ni Hao, para lang saksakin siya mula sa likod. Si Hao ay sumulong at sabihin sa kanya na ang pagkakanulo ng isang pinagkakatiwalaan niya ay ang pinakamalaking sakit. Habang naghahanda si Hao na tapusin siya, dumating si Wang at ang mga tao ng Minfo Alley, dinala ang walang malay na si Zing. Hinawakan nila si Zing, pinipilit si Hao na palayain si Rujo. Pagkatapos ay nakipagsagupaan si Wang kay Hao habang ang mga tao ng Minfo Alley ay bumaling kay Liang. Samantala, gumagamit si Chiao ng acupuncture para buhayin si Zing, na nagising na ganap ng nakabawi. Nang makita ang matinding labanan sa kanilang paligid, hinimok ni Zing si Hao na umalis, iginiit na walang dahilan upang magpatuloy. Nang marinig ang pagmamakaawa ng kanyang kapatid, si Hao ay nagpaubaya at nagutos sa kanyang mga tauhan na umatras. Ngunit tumanggi si Liang, ipinahayag na hindi pa tapos ang kanilang alitan. Sinaktan niya si Hao na walan ng malay at pagkatapos ay hinabol si Wang, na bitbit ang sugatang si Rujo, palayo. Sa isang tulay, naabutan ni Liang. Dahil sa pagod, nagpupumiglas si Wang, ngunit naninindigan upang protektahan siya. Bagamat hindi sanay sa pakikipaglaban, tumanggi siyang sumuko, tinitiis ang brutal na pananakit ni Liang. Desperado at determinado, kinuha ni Wang ang isang bomba at hinawakan si Liang, handang paputukin ito at itinapon silang dalawa mula sa tulay, kahit na ang buhay ay kabayaran nito.
Pagkalipas ng mga araw, ang Dangma Fighting Arena ay ginawang training ground para sa Shinsek at sa mga residente ng Minfu Alley, na tinutupad ang kahilingan ni Zing bilang bagong disipulo ni Rujo. Sa sorpresa ng lahat, si Wang, buhay at walang pinsala, ay bumalik upang muling makasama si Rujo at ang iba pa. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.